mukhang hindi pa rin nagpapaawat itong si Inday-Day, di ba? Itong si Sara Duterte, ang kaboldyaka naman ngayon ay itong si Senate President Chis Escudero. Hindi na mapapa-say Chis, si Chis Escudero Matindi po ang boljakan ngayon ng Vice President at ng Senate President. Nako, talagang lumalawak ang gulo, no? Nagwawala talaga si Inday Takaw, no? Si Sara Duterte. Ngayon naman, ang kanyang binibira ay si Chis Escudero. So, magbibigay tayo ng reaksyon. Ano bang nangyari sa dalawa na yan? Hindi naman ito magkalaban sa politika, no? Pero bakit? Anong nangyari? Sa nagsimula yan? Di ba nga nagwawala itong si Sara Duterte? Pagbalik ni Sara Duterte galing ng Germany, pagkatapos ng kanyang escapade sa Germany, pagbalik niya, binanatan niya yung administrasyon ni Marcos, binanatan ni Inday yung airport, binanatan ni Inday yung flood control project ng Marcos administration. So, binanatan niya yung mga congressman. Siyempre, nag-react yung mga congressman. Isa sa napareact po, itong si Chis Escudero. Siyempre, naha-heart Nasasaktan si Chis, no? Tawagin mo si Heart Evangelista, kaya naha-heart ka. Yan Medyo nag-joke pa tayo. Pero mukhang na-heart. Na-heart in a real way, in a real sense. Itong si Chis Escudero. Hindi naha-heart evangelista, nasasakpok tinamaan sa birada ni Inday. Kasi nga pinipintasan ni Inday yung mga flood control project na mukhang palpakers talaga, no? Which is totoo naman. Totoo naman yun Talagang palpak yung mga flood control project. O, di ba? May katotohanan yung sinasabi ni Sara Duterte dun Ngayon, bumuwelta itong si Chis. Ang sabi lang naman ni Chis ganito 6 na taon ng airpat mo naman, Inday-Day, di ba? Inday Takaw. 6 na taon ang iyong tatay bilang presidente na nasa kapangyarihan. Anong nangyari? Ganun lang ang buwelo ni Chis Escudero Anong ginawa ng tatay mo sa mga kinukuda mo ng mga flood control project? So therefore, ang sinasabi ni Chis, parang ganito lang naman. Kung nakikita mong palpak si Marcos the Junior dito sa mga flood control project na to, palpak din ang airpat mo kasi anong ginawa ng tatay mo? Nako, hindi po nagustuhan ni Inday yan, talagang bumanat pa, di ba? Sabi ko sa inyo lumalaki ang gulo no? Lumalaki ang gulo. Bumanat uli si Inday, hindi po siya nasiyahan doon, Binanatan niya uli ito, nagsalita uli siya. Sabi niya dito, Sara Duterte, sabi ng balita ng Politico. Ito isa po itong online news site itong Politico. Legit ito, no? At ito yung nabalitaan na rin sa iba't ibang mainstream media, Walang fake news sa Kulex Soliman, sabi naman ni Inday-Day, Sara Duterte claps back at Chis Escudero. Leaders should not be made to hold champagne glasses. Nako, champagne. Paano ba tamang pronunciation ng champagne ba o champagne? So, sinasabi ni Inday dito, dapat ang mga tunay na pinuno ng bayan, hindi tagahawak ng champagne glass. So, kumbaga, hindi tanggero. Sa salitang kanto, ikaw Chis Escudero, tanggero ka lang naman ni Lisa Araneta Marcos kasi may isang insidente nga mga kabunyog, mga kababayan, itong si ewan ko anong trip ni Lisa Araneta, no? Power tripper din kasi, Ang lakas ng trip doon po sa Bin de Honor, yung isang formal na okasyon po yun Diyan sa Malacanang, isang formal na okasyon. Hawak ni Escudero yung kanyang champagne glass. Ngayon, pagdaan ni Lisa, kinuha niya yung champagne glass ni Escudero at uminom si Lisa Marcos doon ng champagne. Tapos ibinalik niya kay
Escudero yung baso o yung champagne glass. So maraming nag-react doon ng netizen. Ang sinasabi nga, ginawang waiter. Waiter, ginawang waiter ni Lisa, itong si Cheese. Oh, di ba? Na Heart kaya si Heart Evangelista diyan. So yun. So parang ganyan ngayon ang inaanggulo ni Inday. Kumbaga binoboldak itong si Escudero, no? Sabi, ikaw naman dapat ang isang pinuno ng bayan hindi tagahawak lang ng champagne glass. Oh. Tatlo daw. Hindi daw after sa cash, sabi ni Inday. Wow, sabi ni Inday, hindi dapat pera lang ang gusto. Hindi rin na tatlong C yun Cash, ano pa ba isa? Champagne glass at yung isa ay cocaine. So yung sinasabi naman ni Inday na cocaine, si Marcos the Junior naman yun. Ay talagang binabanatan na po ng direkta ni Sara Duterte kahit si Marcos. Talagang suntukan na to. Dati ano pa lang ang mga binabanatan ni Inday, si Martin Romualdez, in some way sila Lisa Araneta, yung mga congressman. Ngayon po, direkta na yung banat ni Sara Duterte, kahit kay Marcos, biro mo sabihin niyang tatlong bagay. Hindi daw dapat after sa cash, yung mga leader, sa cocaine at sa champagne glass. So, tatlong C. Tindi, no? Tindi ni Inday. Oh. So, syempre, umuusok na naman ang ilong ni Lisa Araneta Marcos dyan. Pero ang ating vlog nga ay tungkol muna kay Escudero at kay Inday Takaw. Although talagang matindi po yun. Sinabi na cocaine. Ibig sabihin, si Marcos Jr. yun, di ba? Sino pa ba ang may cocaine dyan, di ba? Anyway, so yan na nga po. Talagang nagwawala si Inday, si Cheese Escudero ang kalaban niya. So basically, tatlo yung sinabi niya, pinaringgan niya. Hindi, ang isang leader daw, hindi dapat after ng cash, ng pera, hindi after sa cocaine. At pagkatapos ay hindi tagahawak ng champagne glass. So yung champagne glass, binabanatan niya si Cheese Escudero. Ang parang sinasabi ni Inday dyan, si Cheese Escudero ay aso-aso lang ni Marcos. O, di ba? Parang ganun din naman sa mga Duterte. May aso din naman sila, di ba? Parang si Bato, si Bongo, mga aso din naman nila yan. No? Kung sinasabi naman ni Sara Duterte, dapat ang isang leader ay hindi ang habol ay cash. Wow! Wow, Ikaw ba yan, Sara? Sara D? Si Sara D. Oh, si Sara walang H pero maraming P. Oh. Walang hiya pero maraming P. Oh, maraming pera. Oh, bakit kamo? Hindi pa naman nakakalimutan ng taong bayan yung winadjust niyang 125 million in 11 days. Oh, at yung kanyang 480 million na confidential fund nung mayor siya. Taon-taon habang may COVID. So, hindi pa yung nakakalimutan ng taong bayan. So, para namang matindi naman tong si Sara pag nagsasalita, parang ang linis-linis. Actually, hindi natin kinakampihan dito si Cheese Escudero. Totoo naman talaga yun na naging tagahawak siya ng champagne glass ni Lisa. Pero more than that issue, si Sara Duterte talaga ang may issue sa pera. Ewan ko lang sa cocaine kung sino ang addict dyan. Kasi sinasabi si Marcos addict tingin ko rin yung mga kapatid ni Sara Duterte addict din So tingin ko si Polong Duterte, tignan mo lang mukhang addict Itong si Baste, mayroong viral TikTok video yan na parang addict din, langung-lango, di ba? Ganon din naman sabi ni Marcos Jr. kay Canor Duterte. Kung sinasabihan mo ako ng addict, sabi ni Marcos, ikaw, bangag ka sa fentanyl. Bangag versus bangag. Di ba? Sabi nila I mean, hindi nang gagaling sa atin yan. Matindi na po itong boljakan na to the point na kahit si Escudero nadadawit na. Ngayon, may isang punto dito. Ano ang mga pwedeng gawin ng Senado at ng mga mambabatas kung talagang maasim na ang dating ni Inday sa kanila? Kumbaga kahit sa House po, kahit yung mga congressman, medyo
na ano na naaaskadan na, kumbaga na anong tawag dito, no? Naaasiman na kay Sara Duterte. Parang napaka-bully na, napaka-siga-sigaan na. Pumapalag din po yung mga congressman. Ngayon, itong tinitira ni Sara Duterte ay si Chis Escudero na Senate President. At syempre, alam naman natin, yung pagkakatalaga ni ni Chis Escudero dyan bilang Senate President, tingin ko naman may basbas yan ng Malacanang, may basbas yan nila Marcos. Kasi nga, tingin nila ng administrasyon, hindi sila komportable kay dito dating Senate President, Mig Zubiri, kasi masyadong friendly si Mig Zubiri sa mga Duterte. Kumbaga, ganun yan eh. Parang tingin nila masyadong friendly si Mig Zubiri sa mga Duterte. Mas gusto ng Marcos administration yung Senate President na kahit papano, sabi nating hawak nila. Tingin ko si Chis Escudero yan. So may mga bargain. Ngayon, kung ganyan na ang pagtingin kay Sara Duterte, binoboljak niya yung mga congressman, binoboljak niya si Chis. Baka magloko. Baka magloko, no? Itong mga congressman at senador, mauwi ito sa ano. Pag tinopak ng todo to, impeachment po ang labas nito. Impeachment. Alam niyo impeachment? Sisipain si Sara Duterte sa pwesto. Alam niyo naman sabi nga niya, pinangalanan niya si Martin Romualdez na tambaloslos. O, di ba? Yan ang paboritong word ng mga DDS kay Martin Romualdez. Tambaloslos, speaker. O. Totoo din naman yata ang tambaloslos talaga, di ba? O ngayon, alam mo naman ang tamba moves. O, tamba moves ng kagaya yung super committee na yan, yung binuong Quadcom na yan daw ay mga tamba moves ni Romualdez para dikdikin si Duterte sa ICC. O ngayon, isa yan sa mga tamba moves. What if, kung sakali, baka darating ang panahon, maaring darating ito matamba move si Sara Duterte, impeach siya, hainan po siya ng impeachment complaint. Nako, hawak na hawak nila Saldico at Martin Romualdez ang House of Representatives. So ilan lang naman kailangan dyan? Two-thirds ng boto ng House of Representatives para mag-initiate ng impeachment. And then itatransmit po yung impeachment complaint dyan sa Senado. O sa Senado, yan ang impeachment court. So pagka ginaganyan ni Inday si Chis, baka magloko si Chis Escudero, di ba? At possible nga na mangyayari kung masisipa si Sara Duterte sa pwesto, si Chis Escudero ang papalit. Ano to, mapapa-say cheese. O, mapapa-say cheese ngayon si Chis Escudero. Hindi na siya ma-heart. O, di ba? O, anong masasabi nyo mga kababayan? So, ilan po, lumalala. Tignan nyo yung mga sinasabi ni Sara Duterte, no? O, dapat manalamin si Sara Duterte sa mga sinasabi niya dito. O, sabi dito, no? Sabi ni Inday, so I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government official how to command. Ba, matindi. How to command. Kaya pala how to command, nung tinopak si Sara Duterte, alam niya how to command, pinatanggal niya lahat ng mga display sa loob ng classroom, di ba? Sabi sa inyo, pag tinotopak to, lumilitaw din ang pagkano nito no? May pagka-diktador, di ba? How to command, sabi niyo. Sabi pa nga ni Sara, natatandaan nyo, bigyan nyo ko ng 100 billion. 100 billion ba yung sinasabi niya? Susolusyonan niya daw ang problema ng edukasyon sa Pilipinas. Kumbaga, lahat ito si Sara Duterte. Kung hindi pagiging sanggano ang style, pagiging matakaw sa kwarta. Dalawa lang lagi ang mga Duterte kundi style sanggano, katakawan sa kwarta. O ito, how to command daw. O naalala ko lang kasi sinabi ni Sara Duterte, bigyan daw siya ng 100 billion, lulutasin niya lahat ng problema sa edukasyon. O di ba? Duterte ang style di ba? O, bigyan ng 100 million, 100 billion, yun ang gusto ni Sara Duterte. Walang yakang Inday, takaw ka. Hindi ka nga dumaan sa pagka-principal
Tapos naging DepEd Secretary ka, mag-aas ka ng 100 billion, di ba? Nakita niyo itong si Sara Duterte. Parang tatay niya, no? 3 to 6 months, lulutasin ko ang druga. Awa ng Diyos, nakaiska po ang mga drug lord. Pinagpapatay po yung mga yagit na mga sinasabing mga nakatsinelas na adik o yung iba inosente, mga nadamay lang. Yung mga mahihirap ang pinagpapatay. Kasi yung pangako ng tatay ni Sara Duterte, si Canor, 3 to 6 months, uubusin ko ang droga. Di ba? Ganyan yan Magtatanim ako ng plug sa West Philippine Sea. Sasakay ako ng jet ski. Kanor na kanoran dating ni hindi talaga natin may kakailang anak siya ng tatay niya, di ba? Anak talaga ni Canor si Inday. Si Inday naman, ganyan ang mga litanya. How to command. Sabi niya ngayon, wow, how to command. Samantalang nung bagyo, how to pasyal. Di ba? Ganyan si Sara Duterte. Ang tapang ng apog magsalita, kailangan ganito. Pero pagdating sa bagyo, kahit bagyo lang, tumatakas, naglalamyerda sa Germany. Yan. Di ba? Hindi naman invento yan. Alam nyo, your record speaks for yourself. Lagi naman ganyan ang standard ng tao. Kahit anong sinasabi ng tao, dapat ganito, dapat ganon, dapat ganito. Ano bang ginawa mo? Your record speaks for yourself. Sara Duterte. How to command, sabi mo. Sabi niya dito, so I am using my position, resource, and platform to be the voice to show our government official how to command. Paano daw talaga mag-command, mag-utos, mag-manage. How to command. Nasaan ka nung bagyong Karina? Baka how to pasyal in Germany. Kita nyo na. How to command. Pero, simpleng bagyo lang na kailangan siya ng bayan, nasan siya? Doon. Wala siyang how to command. How to takas tumakas, nagpasyal sa ibang bansa. Sa gitna po ng kalamidad. Yan ba? Kaya magaling magsalita ito ngayon, binabanatan niya si Chis Escudero, di ba? Para bang akala mo, kayang-kaya niyang solusyonan lahat di ba? Kung magsalita siya tungkol sa korupsyon, sa paggastos ng pera ng bayan, yan, alam ko talaga, expert siya sa paggastos. Pero pagwawaldas na para sa kanya na walang paliwanagan, yan ang expertise ni Sara Duterte. Experts in Inday Takaw dyan. Again, your record speaks for yourself. Ano ba record ni Inday Takaw? Di ba may world record yan? 125 million confidential fund. Winaldas at sinimut sa loob lamang ng 11 days, 11 araw, 125 million. World record yan ni Inday Takaw. Ewan ko kung may nakabreak ng record na yan. Di ba? Napakatindi nito. Yung mga statement ni Sara Duterte, no? Pag nagsasalita siya, akala mo talaga, sabi niya pa dito, meron pa siyang sinabi dito na no? Yan ang sinasabi niya, may hinahanap siya. Marami siyang hinahanap sa mga leader Basta isa lang ang sinabi ni Chis Escudero sa kanya. Inday, anong ginawa ng tatay mo? Ganun lang naman yan 6 na taon ng tatay mo. Anong ginawa ng tatay mo? In fact, kulang pa nga ang sinabi ni Escudero kung tayo ang sasagot Di ba nagko-complain sila dahil yung Davao daw binaba? Sipin nyo, binaba daw yung Davao kasi sa Davao bumaba May mga lugar dyan bumaba. So nagagalit yung mga Duterte, bumabaha yung Davao. Simple lang naman ang sagot dyan. Ilang dekada na mga Duterte ang nakaupo dyan sa Davao City. At hindi naman nila sasabihin, hindi sila nakaupo sa Malacanang. 6 na taon kinontrol ni Duterte ang gobyerno. Bakit hanggang ngayon baha sa Davao? Edi sinong engot? Sinong palpak? Di mga Duterte mismo, di ba? Yan ang ano natin dyan Mahirap, nagsasalita yung mga Duterte, itong si Inday na mga kapalpakan sa gobyerno, kalokohan sa gobyerno, tignan niya muna ang sarili niya. Tignan niya yung tatay niya. Sa bagay, alam naman natin, walang hiya itong mga ito Si Inday kasi wala yatang capacity to reflect, tingin ko.
talagang itong mga ito ang masabi, masabi lang. Yan naman po ang ugali ng mga Duterte talaga, mga kabunyo. Gano? Oh, oh. Sara Duterte's leadership tips, don't be motivated by cash, cocaine, or champagne. Oh, don't be motivated by cash. Pero tignan mo siya. Ha? Halos galit na galit siya nung tinanggalan siya ng confidential fund dun sa DepEd. Oh, yung kanyang kapatid, hindi daw motivated ng cash ha, pero yung kapatid niya, 51 billion ang pork barrel ng walang hiyang si Polong Duterte. Napakatakaw talaga. 51 billion bilang congressman. Anak ka ng pitong demonyo. Sa mo dinala kwarta, 51 billion. Ilang ospital na yan, ilang eskwelahan na yan. Sinimut lang ni Polong Duterte, hindi na malaman kung saan napunta yung 51 billion na yan. Anak kayo ng pitong demonyo talaga. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, hindi daw dapat motivated ng cash? Wow! Kaskas mo yung mukha nyo. Napakakapal ng mukha, no? Buti pa si Chis Escudero, tagahawak lang ng champagne glass ni Lisa Araneta, di ba? O di ba? Binabatikos. Kaya tingin ko dito, matindi magiging reaksyon na naman ni Lisa Marcos dito. Bad shot ka sa akin, sabi ni Lisa. Pwedeng i-impeach ka, Sara Duterte, mag-ingat ka. Hindi mo alam ang mga tamba moves. Oh. Alam nila kasi, alam ng mga Duterte, dudurugin sila sa House. Bakit po? Binuo po yung Quadcom, yung 4 na komite. Super committee po yan. At ang kanilang topic dyan na iimbestigahan, kasama na rin siguro yung Pogo, yung droga, yung extrajudicial killing, yung drug war ni Duterte. Naku po! Siyempre, ipatatawag po yung mga police general, nako, mga general na police, active and retired. Siguro, pati mga colonel, mga junior officer, ipapatawag ng mga congressman dyan sa Quadcom Super Committee na yan. At siyempre, dahil sila ay magte-testimonya dyan, under oath, sila ay manunumpa to say the truth, nothing but the truth, so help me God. Anumang testimonya ng mga resource person dyan, na mga police official, mga police general, ay magiging ebidensya ng prosecutor sa International Criminal Court. Napakasimpleng pagdurog po ang ginawa ni Tamba, di ba? Di Tamba moves. So, sabi ng mga DDS, Tamba moves yan, Tamba los move yan. O, sabihin mo lang ganyan, gano'n na nga yun, di ba? Walang kawala si Bato dyan, tsaka si Duterte, kasi once magtestimonya ng mga general dyan, totoo po, bawat ulo po na napapatay ng pulis may reward money na 20,000. Isipin nyo yan. Sinong nag-utos? Si President Rodrigo Canor Duterte po. O, patay na. Ano na po yan? Testimonial evidence na yan. Recorded yan. At dahil yan ay public record, dahil yan ay public hearing, magiging bahagi po yan ng ebidensya sa ICC. O, di ba? Ganong kalupit ang Tamba moves ng Marcos administration. So in a way, kahit sinasabing in aid of legislation yung quad hearing na yan, more than that, ang mga testimonya ng pulis dyan, parang kinumpile mo sinorkat mo, inano mo na, kinonsolidate mo, isahan na, pag nagtestimonya dyan sa quad committee na yan, magiging ebidensya ng ICC yan. Matindi, no? Matindi. Kasi public record yan. Di ba Inday? Di ba Inday? Ikaw, pwede ka rin i-impeach 2/3 lang naman ang kailangan sa, I think, 2/3 ba o 3/4 na bilang ng mga congressman lang ang kailangan. Ilan ba ang hawak nila Romualdez dyan? 200 mahigit. Kahit yung oposisyon o yung mga makabayan black congressman dyan, yung LP, baka pipirma na din yan sa impeachment ni Inday. Kumbaga, ang hindi lang naman pipirma dyan, yung mga congressman nila na hawak pa nila Duterte, ilan na lang yan. So talagang lamang na lamang sa bilang, sila Tamba, sila Tamba Romualdez. Di ba mga DDS? Sabi nyo, Tamba moves. Pagdating naman sa Senado, siyempre, bad trip naman tong si Escudero sa mga Duterte, bad trip kay Inday. Tapos yung grupo din ni Subiri, bad trip din sa mga Duterte dahil
nilaglag si Subiri, di ba? Masama rin loob. Pwedeng magkakaroon ng bilang ang yan 3 o 2/3 na yan na boto sa Senado. Mai-impeach si Inday Sara Duterte, di ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Sara Duterte. Ha? Di ba? Ganun lang po yan. Ako, sinasabi ko lang yung political reality. Wala namang ano dito ha, fake news. Lahat ito ay nangyari na at nangyayari sa kasalukuyan. Ha? Binabanatan kasi ni, kumbaga panghihiya po yan. Hinihiya ni Sara Duterte yung pagkatao ni ni Chis Escudero, Senate President, kinakantyawan na champagne boy lang siya, na tagahawak siya ng champagne glass ni Lisa. Abay, malaking insulto yan sa Senate President, di ba? No less than yung Vice President nagsasabi. Ay, mahirap yung ganyan. Siyempre, babanat yan, boboljak yan, di ba? Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan ang politika, ha? Walang permanenteng kaibigan o kaaway, permanenteng interes. Di ba? Imbes nang magturuan at magsisihan, mas mainam magtulungan na lang tayo para tugunan ang mga problema ng ating bansa at mga kababayan. Sabi ni Escudero, wag ka na kasing magsisihan na Sara Duterte. Tama nga naman si Chis Escudero, kung magsisisihan, mauna yung tatay niya. Di ba? Ganun lang lagi yun babalik sa tatay niya, sa kanila. Kayo, 6 na taong kayo. Anong ginawa niyo sa flood, sa mga flood control? Bakit baha pa din? Kung meron man mga nakawan ngayon sa DPWH, which is totoo yan, may mga nakawan dyan sa mga flood control project na yan, kahit sa panahon ni Marcos, sa panahon din ni Duterte, meron. Kahit nung panahon ni Pinoy, kahit nung panahon ni Gloria, kahit nung panahon ni Erap, dyan sa DPWH, hindi naman nawawala ang mga magnanakaw dyan. That's the point. Tayo napaka-fair natin, ha? Fair. Kaya kung flood control lang inaangal ni Inday, palpak si Marcos, palpak si Duterte, palpak si Pinoy, palpak si Gloria, palpak si Erap, paano nga hindi naman nasolusyonan? Yun naman ang totoo. Kaya ang naghihirap diyan taong bayan. Di ba? To be fair, itong si Inday Takaw para bang ang linis-linis mo palpak din naman ang tatay mo pagdating sa flood control project or kahit sa namang mga halos anong bahagi ng gobyerno pumalpak naman talaga si Canor Duterte, di ba? Pag-uusapan natin flood control, ha? Ako sinasabi ko lang naman kahit nasa panahon ni Pinoy, bakit? Tayo naman sa totoo lang, kahit naman nung panahon ni Pinoy pa yan, marami pa rin magnanakaw diyan sa DPWH. Panahon ni Erap, panahon ni Gloria, kahit panahon ni Cory, panahon ni Duterte, mas lalo, panahon ni Marcos, hindi naubos ang mga magnanakaw dyan sa DPWH na yan, na nagpapatupad yung mga flood control project na yan. Kaya tayo, hinahagip natin lahat yan. Di ba, Inday? Baka akala naman ng mga DDS si Duterte lang ang binabanatan natin. Hindi, sinasabi natin ang totoo dyan. Kaya lang, sinasabi namin mga DDS, pag magsalita yung si Sara Duterte, akala mo anghel. Pagharap niya, siya pala ang demonyo. Di ba? Mahirap yung nagsasalita ka para kang anghel. Pagharap ng salamin, ikaw pala ang demonyita. Di ba? Mahirap yun sa totoo lang naman tayo. Di ba? Ayan yan ang mga boljakan ni Escudero at ni Sara Duterte. Di ba? Yan ako, ganyan tayo kung anong totoo lang, ha? Ako, sinasabi ko lang, ang topic kasi natin dito, yung away po, yung boljakan ni Sara Duterte at Chis Escudero. Kasi si Inday Takaw ngayon nagwawala. Lahat dinadamay niya na. Kumbaga, naguhurumentado si Inday, di ba? Naguhurumentado siya. Napansin ko to, buhat ito nung nawala na sa DepEd, naguhurumentado na siya. Susunod po yan, makikita nyo si Sara Duterte, magsasalita na yan sa maisog rally. Nung nakarang maisog rally nila sa EDSA, nilangaw. Nananawagan ng people power. Gusto yatang pabagsakin si Marcos. Nilangaw naman. Di ba? Nilangaw. Ganun lang. Ako sa totoo lang ha.
O ano ba yung mga people power nyo? Nilangaw naman yung maisog, di ba? O, huwag kayong magagalit mga DDS, ha? O, kaya yan, tingin ko marami pang aawayin tong si Sara Duterte, pero pinapalaga na siya ng mga congressman, pumapalag na rin yung mga senador sa kanya, di ba? Kahit po yung administrasyon ni Marcos, paunti-unti na alam na, ramdam na mga Duterte na talagang ibinababa na ng Marcos administration yung alas nila. Mainly nga yung ICC na makikita nyo, itong Quadcom na yan na yan, dudurugin si Duterte dyan sa super committee na yan. Maniwala kayo. Dahil pag pinatawag ang mga police general, yun na yun. Yun na po yun. Nakaantabay na si Trillanes na ganyan. Nakaantabay na yung mga human rights group. Nakaantabay na ang mga ICC prosecutor. The moment magsalita na sila doon na totoo yan, inutos sa amin yung patayan, may mga pera, may mga reward money sa bawat buhay ng tao na pinapatay. O pag nag-testimonya na ang pulis dyan, bang! O yun na yun. Yun na yun. Public record na yon. Hindi na po yan pwedeng bawiin kasi alalahanin natin, bawal magsinungaling sa mga congressional hearing kasi under oath po yan. To tell the truth and nothing but the truth, so help me God. Oh. So tingin ko, ang talagang main purpose ng Quadcom, yung super committee na yan, ebidensya yan. Magsisilbing ebidensya yan na kukunin ng ICC. Laban kila Duterte sa kanyang drug war, sa kanyang crime against humanity. At ang pinakamalala talaga mangyayari dyan, kahit si Sara Duterte sasabit dyan. Nako po! Nako po! O, di ba? O, dubi-dubi-du. Eto na, o. Lagi tayong kinakantsawan ng mga DDS eh. Nasa na daw ang ICC. Eto na, o, nagwawala na si Sara, o. Wala na yan. Kahit naman yung survey, tignan nyo, no? Padaus-dos po yung rating ni Sara Duterte. Pababa ng pababa, no? Ha? Parang spaghetting pababa. Oh, pababa ng pababa. Oh, eh, syempre, nakikita ng tao yan, eh, di ba? Nakikita ng tao ang performance, walang silbi. Parang nanggugulo na lang, eh. Ang tingin ko nga kay Sara Duterte, wala nang silbi, nanggugulo na lang. Kaya, kahit yung 2 billion na budget niyan, na nare-request niya, sabi ng isang congressman, si Representative Joel Chua ng Manila, si Congressman Chua, lago ikaw, Sara Duterte, umanda ka, yung budget mo na nare-request mo, 2 billion, ha? 2 billion. Hindi namin basta kala mo, bibigay namin yan. Talagang kakaliskisan ka namin kung saan mo gagamitin yan. Kumbaga, mainit ng bungo sa kanya ng maraming congressman. Hindi na kagaya nung dati na pinapayagan lang siya sa mga budget. Ngayon po, hindi siya basta makakalusot. Haharap siya dyan sa committee, on appropriation committee. Nila Saldico, ha? Si Saldico po ang chairman dyan. Matindi talaga. Matatamba moves dyan si Inday Takaw, di ba? Ha? Matatamba moves dyan. O, kahit sa Senate, kung bad trip na si Chis Escudero sa kanya, yari siya ngayon. O, yung isang kakampi nila na yung si Tolentino, si Francis Tolentino, nagbalimbing na, naghudas na si Tolentino kay Duterte, di ba? Kung ano na si Tolentino, lumayas na po ng partido ni Duterte, di ba? Nagboljakan sila ni Robin Padilla. So, yan na yan. Yan ang istorya ng politika na yan. Palalala ng palalayan. At tingin ko, si Sara Duterte, habang lumilipas sa mga araw, nagwawala, naghuhurmentado to the point na na-isolate na yung mga Duterte. Kasi ramdam nila, hindi na lang politika ang mawawala sa kanila. Hindi na lang po politika, kundi yung kalayaan nila. Dahil anytime, pwede silang arestuhin na ng International Criminal Court. Dubi-dubi-du. Oh, diba? Heto na. Ha! Oh, yan na. Nare-request nyo lagi, ha. Kasi yan ang request sa atin ng mga DDS, eh. Kulex, nasa na yung ICC? Oh, yan na. Kaya ang sagot ko, heto na. Heto na. Wow! Oh, yan ang Quadcom, Super Committee. Nagwawala na si Inday. Abangan ang susunod na kabanata. Tingin ko, kumbaga sa boxing, tapos na tayo sa round 1, round 2, round 3. Tingin ko, mga round 10 na to. Malapit na ang round 11, round 12. May mananockout po dito. At alam natin kung sino yun. Ano?
So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.